Wala raw dapat ipangamba ang publiko sa supply ng tubig sa Metro Manila at Bulacan kahit bumaba ang level ng mga dam bunsod ng mainit na panahon. May ulat on the spot si Sherry Ann Torres. She? Rafi, nagsibabaan man sa normal na water level ang siyam na binabatay ang dam ng Pag-asa. Nananatili pa naman ito sa tinatawag na rule curve elevation. Kaya hindi raw dapat mangamba ang publiko, sabi ng Pag-asa at National Power Corporation. Yung rule curve elevation ang sinusunod ng Pag-asa sa pag-monitor ng antas ng tubig sa Angat, Ipo, Lamesa, Ambuklaw, Binga, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dams kapag panahon ng tag-init o tagtuyot, sabi ni Oyi Pagulayan, ang weather forecaster 2 ng Hydronet Division ng Pag-asa. Ang Angat Dam halimbawa na may normal high water level o NHWL na 212 meters, ayos pa naman daw ang volume ng tubig ngayon dahil mataas pa rin sa 187.90 meters ang rule curve elevation sa kasalukuyan o ang kasalukuyang 190 meters na water level nito ngayon. Dahil pasok pa sa rule curve elevation, wala raw dapat ipangamba ang mga magsasaka sa kanilang irigasyon, gayon din ang mga kabahayan, sabi ni Pagulayan. Sa datos na ibinigay ng Pag-asa tungkol sa estado ng tubig, lumalabas na tanging Ambuklaw, Pantabangan at Magat ang nakapagtala ng kaunting pagbaba sa elevation curve, habang ang Binga at San Roque nasa maayos pang estado. Sabi naman ni Napocor President Gladys Santarita, wala sila nakikitang dapat na ipangamba sa estado ng tubig ng mga dam ngayon, lalo na sa Angat Dam na siya nagsusupply ng tubig sa bahagi ng Bulacan at Metro Manila. Yung 187.60 meters daw kasing tubig ngayon sa Angat, naging 185.55 meters pa nung kapareho ding petsa nung isang taon. Sa ngayon, anya, di kailangang higpitan o limitahan ang supply ng tubig sa irigasyon at kabahayan, sabi ni Santa Rita. Dahil maayos ang supply ng tubig natin ngayon sa mga dam, lalo na sa Angat, kaya di na kailangan pang magsagawa ng cloud seeding operation. Gayunman, mahigpit namang kinukonsidera na NPC ang pagsasagawa ng cloud seeding operation sa bahagi ng Mindanao dahil sa mababang water level sa mga dam doon na nagre-resulta rin na mababa o mahabang brownout, sabi ni Santa Rita. Nasa 4 na milyong piso ang bawat cloud seeding operation, sabi ni Santa Rita. Sa kabila nito, mahigpit pa rin naman nagpapaalala ang Pag-asa at Napocor sa lahat na gawing matalino ang paggamit ng tubig kahit may sapat tayong supply, lalo't hindi naman nila na ididikta ang takbo ng panahon o klima. Sa gitna ng panahon ng tag-init, kung saan numinipis ang supply ng tubig, pinakamabisang depensa ang pagtitipid. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Sherry Ann Torres.